Jaran! Ang kambal na hebigat. Kwento ni Luis Pigat Maitan. Guhit ni Mike Amante. Akala natin kapag mataba ang bata, malusog siya. Pero alam nyo bang maituturing na malnourished rin ang batang ubod ng taba? Mga bata, kahit maliit pa kayo, sana'y ingatan ninyo ang inyong katawan. Huwag ninyo itong hayaang lumaki ng higit pa sa karaniwan para sa inyong edad. Tandaan, maraming kaakibat na sakit ang pagiging mataba. Sa ating kwento, mababasa kung paano hinarap ng kambal na sina Chester at Cheska ang mga panunukso ng kanilang mga kaklase. Ayan na ang kambal na hebigat! Lumilindol! Malakas na tawanan ng buong klase ang sumunod. Sila yung hinihintay nating the big ones! Biro nila. Hindi sila. Sila sina B1 at B2. Ang kambal na, no, not bananas, kundi baboy. Hirit pa ng isang kaklase. Nagkunwari na lang ang magkapatid na Chester at Cheska na hindi nila narinig ang mga kantsawan at tawanan. Ayaw na nilang patulan ang mga ito. Mapapaaway lang sila. Totoo naman kasing malalakit, mabibilog sila. Di na bago sa kanila ang tawagin na tabatsoy, elepante, baboy at lumba-lumba. Nasanay na rin silang nasasabihang mga batang napabayaan sa kusina. Kasalanan ba nating lumaki tayong matataba? Himutok ni Cheska sa kakambal. Galing kasi tayo sa lahi ng mga heavyweight. Sagot ni Chester. Tingnan mo, lahat ng mga kamag-anak natin ang tataba. Sabay turo sa isang litrato ng family reunion nila. Pero ang lahat ng himutok ng kambal ay nawawala kapag narinig na nila ang tilamsik ng kumukulong mantika sa kawali at ang kalansing ng kutsara at tinidor sa kusina. Kasabay nito ay malalanghap nila ang katakam-takam na amoy ng fried chicken. Magkakatinginan sila bago mag-uunahang lumusob sa kusina. Tataob ang nakahaing kanin at ulam sa takaw ng kambal. Dalawa lang silang maghahati sa isang buong pritong manok. Paborito nila ang pritong pork chop, burger at lechon. Pero iniisnab nila ang gulay kasi wala raw lasa. Pati isda ay walang apil sa kanila. Sa almusal, 3 platong sinangag para kay Cheska at isang bandihado para kay Chester. Susundan pa ito ng pandesal na busog sa palaman. Oh, hinihinay lang ang pagkain. Paalala ni Nanay Vilma. Ang sarap po kasing kumain. Sabi ni Cheska na sa bundat ay di makuhang dumighay. Masakit yata ang ngipin ng kambal. Di masyadong nakakain. Biro naman ni Tatay Dexter. Kain lang ng kain, mga apo. Baka kayo pumayat. Konsinti naman ni Lola Dabiana. Aba kapag mas mataba ang bata, mas malusog. Segunda pa ni Lolo Bonjing. At dahil nasanay sa pagkain ng sobra-sobra, tuwing hating gabi, nagigising ang kambal na hebigat. Midnight snack na! Sigaw ni Yaya Bachi. Nakahanap ang kambal ng kakampi. Sa ilang saglit, bumaha ng mga tinustang tinapay na may butter, bacon at mayonnaise. Umalon ng kaserolang french fries na tinaktakan ng cheese powder. Sandosenang itlog ang naglangoy sa mantika. Winakasan ang kainan ng ilang tasa ng ice cream. Yaya Bachi, you're the best! Sabi pa ni Chester habang hinihimas-himas ang tiyan. Yaya, alam mo talaga ang weakness namin. Sunod ni Cheska na ang nguso'y nangingislap sa mantika.
Tuwang-tuwa si Yaya Bachi na makitang bundat ang kambal. Sa isip-isip niya, walang magsasabing pinabayaan niya ang kanyang mga alaga. Kitang-kita sa katawan nila ang ebidensya. Hindi maitatago ang kanilang taba, bilbil at dobling baba. At pati yata ang katawan ni Yaya Bachi ay nagsimula na ring mawalan ng porma. Pero dahil sa kanilang timbang, nahihirapang bumili ng damit ang kambal. Problema ang mga sukat nila. Wala po kaming damit na higit pa sa size na XXL, sabi ng sales lady. Subukan niyo po sa men's section. Kailangan nang maghanap ng damit sa men's section si Chester, na dapat ay sa boys section pa lang. Ganoon din si Cheska, sa halip na sa girls section ay women's section siya, itinuro ng sales lady. Anak, paano na kapag nagdalaga ka? Nag-aalalang sabi ni Nanay Vilma kay Cheska. Papayat din sila paglaki nila. Huwag mo munang pigilan sa pagkain. Konsinti ulit ni Lola Dabiana. Naku, nanay, kinakampihan nyo na naman ang kambal. Matataba na po sila. Parang walang narinig si Lola Dabiana sa sinabi ng anak. Isang araw, napansin ni Lolo Bonjing na madaling hingalin si Chester. Napansin rin ni Lola Dabiana na madaling mapagod si Cheska. May problema kaya ang ating mga apo? Tanong ni Lolo Bonjing. Naku, ganyan lang talaga kapag batay taba-ching-ching. Sagot ni Lola Dabiana. Pero si Nanay Vilma ay nagsimula ng maalarma. Kaya noong minsang nilalantakan ng kambal ang crispy pata, sinabi niya, Mga anak, maghinay-hinay na kayo sa pagkain. Mabibigat na ang timbang nyo. pero sa kahit anong payo, waring bingi ang dalawa. Ang tatabari naman ni na tatay, lolo at lola, di ba? Pangangatwiran ni Cheska. Isang araw, napansin ni Nanay Vilma na matamlay si Chester. Kahit may pritong pork chop na nakahain sa mesa, hindi niya ito pinansin. Kahit may cake pang nilalantakan si Cheska, hindi nakikipag-agawan si Chester. Labis siyang nagtaka. Anak, may dinaramdam ka ba? Bati ni Nanay kay Chester. Marahang tumango si Chester. Kasi po, nanay, nahihilo po ako. Pagkasabi nito ay nakita nilang parang naduduwal si Chester. Ang sakit din po ng ulo ko. Nagpasya sina Tatay Dexter at Nanay Vilma na dalhin na sa ospital si Chester. Matapos masuri, heto ang sabi ng doktor. Mrs., alam niyo bang kahit bata pa po si Chester, mataas na ang blood pressure niya? Ha? Ano pong dapat gawin, Dok? Kailangan pong mag-diet ni Chester. Masyado na po siyang mataba. 10 taong gulang pa lang siya pero ang blood pressure niya ay nasa 120/80 na. Labis na naalarma ang mag-asawa. At dahil kasama na rin nila si Cheska, pati siya ay ipinasuri na rin nila. Lahat sila ay nagulat sa naging resulta. Mrs., nakita po sa dugo na mataas ang kolesterol ni Cheska. Ang bata pa po niya para magkaroon ng ganito karaming kolesterol sa katawan. Hinarap ni Doc ang mag-asawa. Kailangan po ninyong makumbinsing magkaroon ng healthy lifestyle ang inyong kambal. Kahit bata pa sila. Jet at ehersisyo agad niyang ipinayo. Damihan daw ang pagkain ng gulay. Bawasan ang mga juice at soft drinks. Puro asukal daw ito. Bawasan ang pagkaing mamantika at matataba. Naku, paano ba yan? Puro pritong pagkain ang gusto ng kambal. Naisip ng mag-asawa, kailan nga ba huling naglaro ng outdoor games sila Chester at Cheska? Mas madalas ay nakaupo lang ang kambal, babad sa panunood ng TV at kapipindot sa iPad habang inuupakan ang sandamukal na potato chips at popcorn na may halong mantikilya pa. Nagplano sina Tatay Dexter at Nanay Vilma kung ano ang kanilang gagawin. Paano kaya makukumbinsing mag-ehersisyo ang kanilang mga anak? Pero sila man kasi ay di nag-ehersisyo. Pagdating sa bahay, agad
tinipon ni tatay ang pamilya. Anong nangyari sa mga apo ko? Nag-aalalang tanong ni Lola Dabiana. Mataas na po ang blood pressure at blood cholesterol ng dalawa, nanay. Ha? Kahit ang babata pa? Gulat na gulat si Lola Dabiana. Di ba't pang matanda lang ang alta presyon at kolesterol? Takang tanong ni Lolo Bonjing. Kaya nga po kailangan na nina Chester at Cheska na mangjeta. Napag-usapan namin na lahat tayo ay sasali sa pagpapapayat ng kambal. Pati ikaw, Yaya Bachi, kasama. Engganyo ni tatay. At wala na tayong midnight snack, Yaya, ha? Pakiusap ni nanay. Tumango-tango si Yaya Bachi. Kung iyon po ang makabubuti sa kanila, isa-isa nang iniligpit ni Yaya Bachi ang mantikilya, mayonnaise, french fries, tsokolate, cake, ice cream, soft drinks, chips at mga dilata. Kinabukasan, sinimulan ng pamilya ang sama-samang pag-eehersisyo. Umalog-alog ang kanilang bilbil, taba at dobleng baba. Nagsimula na ring maglangis, magpawis. Ang katawan nila, nung una ilang lakad, takbo, lakad pa lang ay lawit na ang dila ng kambal sa hingal. Pero wala silang balak na magpadaig sa pagod. Nakakapagod po. Reklamo ni Chester. Nakakagutom po. Reklamo ni Cheska. Naku, mga anak, masasanay din tayo sa pag-eehersisyo. Pawis ang sabi ni nanay. Sa una lang mahirap, Sabi ni tatay. walang susuko. Naghanda po ako ng meriendang prutas, singit pa ni Yaya Bachi, na pawisan din sa pagja-jogging. At maraming tubig. Remember, bawal ang juice at soft drinks. Nagulat sila nang sumunod na araw ay maagang gumising sina Lolo Bonjing at Lola Dabiana. Kung todo gym outfit pa. Saan kaya sila pupunta? Aba sasamahan namin ang aming mga apo sa pag-eehersisyo. Sabi ni Lola Dabiana. Aba nako, kaya pa naming magbugi at magtsatsa ni Dabiana. Dagdag ni Lolo Bonjing. Maya-maya pa'y inuugoy-ugoy na ng dalawa ang kanilang mga kamay at paa habang sumusunod sa instructions kung paano mag-zumba. Simula ng araw na yun, nabuksan na ang isip ng pamilya sa pagkakaroon ng healthy lifestyle. Hindi nila hahayaang tuluyang magkasakit sina Chester at Cheska. May panahon pa. Magugulat ang ating mga kaklase kapag pumayat na tayo. Sabi ni Cheska, hinihigop ang magkabilang pisngi habang nagsiselfie. Oo, sorry na lang sila. Wala na silang mabubuska. Natatawang sabi ni Chester habang nagtatangkang palitin ang tiyan at palabasin ang muscle sa braso. Ilang saglit pa at muling nagkarera ang kambal sa pagtakbo sa oval.